to be positioning himself for a 2028 presidential run. Yan, palakpakan natin ang politiko. Di ba? Powerful Leyte congressman, palakpakan. Paano naging powerful yung unggoy na yan? Hindi nga mananalo yan kung hindi niya ipapadisqualify yung kalaban niya. Alam niyo ho ba mga kababayan, kung nagkataon, hindi ho niya pinadisqualify yung kalaban niya, mangyayari ho sa kanya yung sinapit nitong si Gwen Garcia. Kung yung pagkatalo ni Gwen Garcia, ganun ho dapat ang makikita natin dyan sa First District ng Leyte. Matatalo ho yan, yang si Martin Romualdez, dahil wala hong nagmamahal sa mga Romualdez na yan sa Leyte. Paano naging powerful? Sige nga politiko, paliwanag niyo sa PH Update. Paano naging powerful? Dahil na-impeach niya si BP Sara? Dahil namamaniobra niya yung mga gusto niyang mangyari dyan sa House of Representatives? Pagdating sa ayuda, pagdating sa mga budget, ganun ba yung powerful sa inyo? Talagang powerful nga naman pagkaganyan, di ba? Ibang klase ho talaga tong politiko na to. Eto mga kababayan, kung ang dahilan nitong si Romualdez sa pagkakapaniwala niya na pinuposisyon niya ang sarili niya bilang isang makukonsiderang kandidato sa 2028, kung ang naging basihan niya diyan sa niya na yan, diyan sa kabangagan niya na yan, yung pagpapa-impeach kay VP Sara at pamimigay niya ng ayuda, malaki ho talaga ang diferensya itong mama na to. Yun ang ating sigurado. Ito. But if history is any indication, he's faced more than just political rivals. He is also battling a legacy of failure tied to the very office he now holds. Wala ho kasing nagiging presidenteng nagiging presidenteng Speaker of the House. Wala hong ganon. Si Manny Villar, di ba? Hindi naging presidente yan. Yan sinasabi ho natin. Meron hong sumpa yung pwesto na yan. Kasi pagka ikaw napunta dyan, lahat ng pagpapakaaso, pag-eepal, pagwawalang hiya, ginagawa ho nila. Kaya hindi pa nag-uumpisa ang kampanya, nasisira na ho sila. Meron hong sumpa yan. Yung pagiging Speaker of the House, wala pa hong naging presidenteng Speaker of the House sa kasaysayan ng Pilipinas. At yung sumpa na yon, hindi pa natin nakikitang masisira o mababasa ganung oras mula ngayon. Kasi ngayon pa lang mga kababayan, sukang-suka na ang sambayan ng Pilipino sa pagmumukha nitong tambalus-lus na to. Kaya wag ho kayong mabahala. Ang post na yan ng politiko, malamang sa sabi niya dito, the powerful Leyte congressman. Ibang klase, di ba? Palakpakan ho natin ang politiko. Ano ho ang sagot nitong si Atty. Rowena Guanzon? Ito na ho mga kababayan. Itataya ko lahat kasama pamato. Hindi mananalo yan. Sige, pati ako. Tataya ko lahat, pati pamato. Makikibakas ako dito kay Atty. Rowena Guanzon. Hindi mananalo yung walang yan. Hindi mananalo yan. Suntok sa buwan ho yan. Malabo pa sa sabaw ng pusit. Ika nga. Paniniwala niya na pinuposisyon niya ang sarili niya para sa 2028 presidential run. Kabangagan lang ho yan. Baka nasobrahan lang sa pulburo at lumilipad ang utak niya. Akala niya lahat ng pati mga congressman na kasama niya dyan, sukang-suka sa mga kabalbalan niya. Mga kababayan, kung alam nyo lang sukang-suka ang mga congressman, kumbaga iniisip na lang nila. Wala kasing dahilan itong mga congressman na to. Kung sukang-suka na kayo, mag-aklas kayo, tanggalin nyo siya, ilagay nyo si Congressman Pulong Duterte. Di ba? Kung sino man ang makalaban itong unggoy na to, kahit sino pa yan. Ito tatandaan ninyo mga kababayan. Kahit sino pang makalaban nito, kung sino man yan, wala tayong pangalan. Basta mawala lang sa pwesto, walang Martin Romualdez na yan sa pagpasok ng 20th Congress. Kahit sino pa yan, suportado natin yan. Yun ang ating sigurado dito sa PH Update. Eto, dumako na tayo sa naging press ko nitong si Princess Abante. Hoy Martin Romualdez, huli mo na to. Huwag mo nang uulitin to. Nakanto ko, napakawalang yamo.
Mahiya ka naman sa mga pinagsasabi mo. Di ba? Kung magkaroon ka naman ng konting nervyos sa katawan, anak ng tokwa. Wala kang kalaban tapos lalaban ka pa ng presidente? Anak ng to. Kung nanalo ka dyan sa Leyte ng landslide, kagaya nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, napakatinding indication noon na ika nga medyo lovable ka. Yung pagka pumorma ka sa 2028, kahit papaano, meron kang mabubola. Pero mahigit 100,000 katao lang ang bumoto sa'yo. Yung iba napilitan pa dahil anak ng toka, whether we like it or not, boboto tayo, hindi tayo boboto, mananalo tong unggoy na to. Sige na nga, Romualdez na, di ba? Yun lang ho yun mga kababayan. Sa maniwala kahit siya hindi, maraming galit dyan sa unggoy na yan. Eto, rekta ho tayo dito kay dito kay Aling Princess, no? Nag-ano pa siya, nagsama pa siya ng, backup, ganon. Walang backup dito sa PH Update. Pagka unggoy ka. Eto, rekta ho tayo dito, game. From GMA7. Good afternoon po. For Attorney Abante. Ma'am, can you confirm information that the House will submit to the Senate today the resolution certifying that the articles of impeachment complied with the constitutional provision on the one-year ban? I will refer to the statements of Attorney Bukoy, the official spokesperson of the impeachment prosecution panel, that the prosecution is prepared to file the necessary pleadings before the deadline given. So for the details, we have to check with Attorney Bukoy. But this is for the for the certification. Yes. Ito yung in-approve po ng plenary. Yes, kaya nga, it was already approved by the plenary, but the actual submission will depend on the House Prosecution Panel as part of the pleadings that they will file before the impeachment court. So, on that, we refer you to the Prosecution Panel. Opo. Ma'am, since you're also the House spokes, baka kaya niyo pong sagutin if the House in the 20th Congress will comply with the second requirement of the impeachment court? At this time, considering that the 20th Congress has not been convened, hindi ko yan masasagot dun sa tanong na kung gagawin ba yan ng 20th. But the position of the House remains the same. The impeachment proceedings will continue until the evidence has been presented and the senator judges has decided on the merits of the case. Ma'am, the presiding officer of the impeachment court was also asked in a press conference earlier today kung pwede po bang walang compliance ang House sa second requirement pero magsasubmit sila ng appearance ng PROSEC. Ang sagot po ni SP Cheese, lahat yon posible, ayokong pangunahan. Sa tigas ng ulo nila, ayaw ngang tumanggap ng pleading. Di na ako magugulat kung gawin man nila yon. Biruin mo, pagtanggap lang ng order, pagtanggap lang ng pleading, pagtanggap lang ng answer, pagtanggap lang ng appearance, pati yon papahirapan. So di na ako magugulat. And then later on he said, pero magkikita-kita kami sa tamang panahon, kaugnay niyang ginagawa nila sa panahong ito. Your comments Yan. O po. sige, sagot! Sagot ka, madam! Ngayon mo ilabas yung kaangasan nyo. Hindi naman kami nagpapahirap. Kaklaruhin natin kung ano yung mga factual na pangyayari doon sa mga binanggit ni Senate President Chiso Escudero on June 11 during the last session day of the 19th Congress. A motion was made to defer the acceptance of the remand of the articles of impeachment which was approved by the plenary. So, kaya hindi pa matanggap ng House because there was a motion approved sa plenary. Doon naman sa entry of appearance, again, pinapaliwanag natin, wala naman tinanggihan. Hindi nga lang kasi nagpakilala ng maayos ang mensahero kung ano yung binibigay nila sa House na dokumento. Hindi naman sinabi kung entry of appearance to o para saan. Walang tinatanggihan, walang pinahihirapan. Ang gusto natin, isang trial na magawa forthwith. Thank you po. Thank you, Tina. We will now move on to the next questions from Melalis Moras of TV4.
Hi, good morning po. Ma'am, follow-up lang din po dun sa tanong ni Ate Tina. Kasi may nabanggit din si SP Cheese Escudero na about dun sa hiningan siya ng reaksyon sa mga statement nila retired SC Justice Antonio Carpio at iba pang mga tao na talagang tinututulan nila yung posibilidad na hindi matuloy yung trial. Pero ang sabi ni SP Cheese Escudero, gigil na gigil lang sila, hindi ko trabahong pawiin yun. Ano pong masasabi nyo given that the House Prosecution Team is really pushing din na talagang matuloy yung trial at makapagpresenta po tayo ng ebidensya? Kasi dapat lang matuloy ang trial. Yun naman na nakalagay sa saligang batas eh. Wala naman tayong wala naman pumipigil eh. Wala naman pumipigil eh. Wala naman nagsasaka nga kami dito. Gusto namin matuloy ang trial eh. Makananto ko di ba? Wala na. Kayo lang naman nagpapatagal. Pinapa-certify lang. O, nanghihingi lang sa inyo ng certification ng impeachment court. Ang dami niyong kaartehan. Di ba? Nanghuhugutang pang personal o pang politika. Ang sinusunod lang natin, yung nakalagay sa saligang batas, which is to proceed with the impeachment proceedings forthwith. So hindi naman po yun panggigigil, kumbaga alinsunod lang sa Constitution. Sumusunod lang po tayo sa alintuntunin ng saligang batas. Okay. Tanongin ko lang po, ma'am, si Attorney Aggie Cruz. Welcome po sa House. Ma'am, by Monday, June 30, 12 noon, officially start na po kasi yung pagiging congresswoman nyo talaga. Kayo po ba as early as now, are you planning to file bills na or may mga naihanda na kayo? At ano po kaya yun, if ever? Thank you very much po, no. Ma'am, gusto ko talaga sabihin, thank you for your wonderful question. Siyempre po bilang ngayon ay Yan ang problema sa inyo dyan sa Congress. Puro kayo kaartihan. Wala naman laman yung mga utak. Nakananto ko hindi nga nila... Wala tayong aasahan sa mga yan. Thank you for wonderful question. talk at upon June 30, I'm coming from an executive role. And excited also to bring my experience po bilang isang punong bayan pagdating po sa mga nakikita ko na mahalagang mga dapat na i-prioritize po ng ating administrasyon. Marami po tayong mga hinahanda na mga batas and also to advocate syempre yung mabigyan ng pondo yung mga programa po. So especially for health, para po sa education. And ako coming po from a province na Central Luzon, na kami po ay flood prone. So isa din po yan sa mga gusto namin na i-advocate for a master plan. Paano pagka sinabi ni Tamba sa'yo, flood control pinag-uusapan natin dito. Dito yung pinaka number one source ng kita natin. Ano, gagawin pa natin yung mga dikit sapa? Wag na. Dagdag problema pa yan. Nakawin na lang natin ang pondo. Kagaya nung nangyari doon sa flood control sa may Bicol. Di ba? Billion home pinag-uusapan doon. Mahigit nung isinuma yung pondong ilinagay ng ating pamahalaan dyan sa flood control dyan sa Bicol mula 2030, 2023, 2024, 2025. Kung di ho tayo nagkakamali, 100 bilyon. Diba? Ang nailagay dyan sa bahagi ng Pilipinas na yan. Pero umulan lang ng konti, baha. Ganun din gawin nyo dyan sa inyo. Pustahan tayo, madamo. Ito, sigurado ko to. Matatapos ang termino mo, baha pa sa Bulacan. Plan for flood mitigation, disaster resiliency, and many others, especially in areas of, again, health, education. Pagka magnanakaw ang leader, alam ka naman, ikaw lang magnanakaw. Lahat ng mga yan, magnanakaw yan. Tigilan nyo kami, madam. Tayo, dito sa administrasyon na to, wala na tayong pag-asa. Hinihintay na lang natin matapos dahil yun ang batas. Kailangan nating hintayin matapos, makapaglagay tayo ng nasa tamang katinoan, hindi yung mga bangag, di ba? Pero kami, madam, kahit taga Bulacan ako, kahit binoto kita, sabihin ko, hindi na ako aasa na anak ng toka, kikita lang dyan yung mga kamag-anak nyo meron construction company o yung pamilya nyo meron o kung sino pa man. Ganon ang nangyayari ho sa House of Representative. O kung kakapasok mo lang, ini-heads up na kita sa kalakaran dyan ha. Nakawan ho dyan. Kung hindi nakawan, sige, nasaan ang flood control? Kung hindi nakawan, nasaan yung liquidation? Saan napupunta yung mga winawaldas na pera ng mga congressman dyan? Sige nga.
Bigyan nyo nga kami liquidation by resibo. Liquidation by certification ho sila dyan. At isa yon sa ating ipapanawagan sa mga senador, congressman na gustong mabago yung buwisit na sistema na and resilient infrastructure. Opo. Ma'am, nabanggit nyo kanina, isa rin Wala kayong eh. lawyer. As a lawyer, are you willing to extend your expertise or views din sa ating House prosecution team na nag-aasikaso ng impeachment? Well, I Siguro, wouldn't pero din eh. exactly say that I am an expert. So for now, as an incoming po na district representative, I am just, Pero yun eh. I appreciate na nakikita po natin na gumagana po ang ating mga democratic institutions. Bawat panig po ay napapakinggan. I think yun po yung pinakamahalaga. No? As we move forward, ako din, just like you, no, I'm also waiting for more information. Ayokong pinakikinggan yung mga pa-virgin-virgin na ganyan. Alis tayo dyan kay madam. Walang ano yan, walang dating yung mga pa-virgin-virgin na ganyan. Towards Retaw tayo. the NFA revamp bill, no, kailangan talaga natin ng legislative measure para maging sustainable ang polisiya na walang pamilyang Pilipino na magugutom. Sabi nga, rice is life. So, Rice is habang life. binabalanse natin yung kailangan na pangalagaan at protektahan ng ating mga magsasaka, kailangan din natin ng pagbalanse nito na masiguro na yung kakailanganin na mga idadagdag na mga tulong sa ating mga magsasaka ay hindi naman magiging pabigat din sa mga consumers na kailangan na tumanggap nung mga magiging dagdag. So, we are looking forward na mapag-usapan to sa Kongreso, sa Kamara, at ma-prioritize. Again, also, I echo the sentiment of Attorney Abante on behalf of the Speaker. Naniniwala po tayo talaga namang totoong rice is life. So, ramdam na ramdam po na Tumigil ka, madam. Kung paparot mo lang yung mga sasabihan ni Princess Abante, manahimik ka na. Sususug ka pa eh. O, puporward ko na lang. Ang dami mo sinasabi. O, Paano Abante ng bibigyang kaya. prioridad ng Kamara yung mga hakbang para sa kalusugan? Napakagandang balita yung pagbibigay ng dagdag na mga benepisyo under the PhilHealth para sa ating mga kababayan. Yung dating 90 sessions lang para sa dialysis, naging 156 na, halos triple pa ang binabayad kada session. So, kailangan talaga natin natutukan na masiguro na may magiging magandang health services para sa mga Pilipino. At handa naman din ang Kamara sa pangunguna ni Speaker Martin Romualdez na siguraduhin na etong mga goals ng administrasyon ay matutugunan para naman din sa mga Pilipino. again, also, syempre, definitely napakahalaga po ng magiging role ng PhilHealth para talagang Yan ka na naman. Nanto ka, ano ka na lang, magpaka-kups ka muna. Di ka pwede, madam. Di ka pa pwede. Pagka medyo inog ka na, maraming teryan eh. Kumbaga, nandun ka pa lang sa novice ka pa lang. Kailangan mo pang training ka pa lang eh. Punta ka pa muna, pasok ka muna sa mga hearing, mag-eps ka muna doon, mag-kups ka muna doon. Then, pagka medyo may napatunayan ka na, nakita na ni Tamba na talagang may bigat at dating ka, bibigyan ka niya ng magandang komite o vice chairmanship o kung ano man yan. Pero as of now, quiet ka muna, madam. ha? Yes, Quiet muna. following dun sa pinangunaan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. yung pagsira dun sa halos 8.9 billion, recently yung pagsira sa 8.9 billion pesos worth of shabu. And sabi nga ni Speaker, he reaffirmed the full and unwavering support of the House dito nga sa intensified campaign against illegal drugs. Isingit ko na lang, ma'am, bukod sa ano pong masasabi nyo rito, Hindi. Pag-usapan natin yung illegal drugs na yan. Ano yan eh? Siguro ang tawag nila dyan ina-analyze nila ang sitwasyon. Ina-analyze ho nila. Dyan ho natin makikita na nagregroup sila. Ganito na pag-usapan nila sa cabinet meeting. Okay,
bakit mahal na mahal pa rin na sambahin ng Pilipino si Digong? Ano bang ginawa niya nung kanyang administrasyon? Nagsagutan yung mga unggoy niyang gabinete. Sabi ko saan ba siya pinakabumenta? War on drugs, sir. O sige, bukas ilabas niyo yung mga droga tapos kunyari hulihin natin. Kaya wala nang gano'n. Yung tipong ang dating parang gano'n kumbaga nag-regroup sila. Okay, ayusin na muna natin. Usap-usap tayo. Ano bang magsusona na, wala akong accomplishment, walang bagong infrastructure, walang kwenta yung pagiging presidente ko sa nakalipas na 1 taon na naman. Naging tanga na naman ako, di ba? Anong magandang gawin? Ano sir, tayo? Mag-stage tayo ng gawa-gawang drug hall. Etong unggoy na presidente, naniwala. Sige, ngayon nagmukha na naman silang tanga. Anak ng tokwa. Kay Tatay Digong, after na nagkaroon ng malaki hangal, bukas makalawa, alas 4 ng umaga, meron tayong Senate hearing. Unang tatanungin sa mga otoridad, nasaan sino driver? Saan yung nahuli? Hindi, para safe. Palutang-lutang sa dagat. Anak ng tokwa. Mga kababayan, wag ko kayong magpabola. Napakalaking kabalbalan na nangyayari sa ating bansa. Mga mangingisda, natakbuan ng droga. Anak ng tokwa. Diba? Mga ganong klaseng mga out of this world di ba? Palutang-lutang. Hindi gumana yung GPS. Hindi pinikap ng mga pipick up. Pambihira, oo. Hindi uubra yan. Yan ho'y stage yan. Isa yan sa mga ibibida niya sa zona niya. Wala siyang infrastructure. Wala siyang tren, wala siyang building, wala siyang subway. Ano ibibida niya? Nakahuli kami ng mga imbis na isda na huli, nakahuli kami ng droga, palutang-lutang. Ngayon, sisisihin natin mga Chino. Antindi talaga na saltik ng administrasyon na to. Sa bagay, siguro sila naniniwala sa mga kabalbalan nila. With this, kasi alam naman natin yung House Quad Committee, isa to sa mga binantayan yung, kung ngayon bloodless campaign yung mga naging pagkamatay ng mga nung mga nakaraang administrasyon dahil sa drug war, maipagpapatuloy po kaya itong Quadcom sa 20th Congress? Ituloy na yan. On the Quadcom hearings, I understand Please, ituloy yan, ituloy. nabanggit din ng mga previous chairs na they're hopeful na merong mga magtutuloy ng investigation sa 20th Congress. Yes, please. Ituloy nyo yan. Huwag nyong isipin yung mga nagugutom na Pilipino. Huwag nyong isipin yung mga baha. Huwag nyong isipin yung mga kriminalidad. Huwag nyong isantabi nyo lahat yan. Basta tayo Duterte, focus Duterte, wasakin ng mga Duterte para sa 2028 manalo si Tamba. Di ba? Yan ang endgame. Papanalunin si Tamba, wasakin ng mga Duterte. Pero nakakatatlong taon na kayo kakasira sa mga Duterte. Hindi pa rin gumagana. Regroup ulit, regroup. Meeting. Paano sisiraan ng mga Duterte? Effective ba? Effective ba yung Quadcom? Committee on Bad Government, panalo yung mga kandidato ni Digong. Ng tokwa. Yes. Siguro pag simula ng 20th Congress, pag na-organize na ang iba't ibang komite, makikita na natin doon kung sino-sino ang talagang magtutuloy na nasimulan ng Quadcom on the 9th. Hindi. Yes. Ano muna tayo, madam? Pag-usapan muna natin, si Romualdez pa ba ang speaker sa 20th Congress? Yun muna. Kasi pagka hindi na siya matindi-tindi ho talagang rigodon yan. Ganito lang kasi yan, ganito. Ito senaryo lang hindi ito mangyayari. Kumbaga, pinaglalaroan lang natin yung malikot natin kaisipan. Halimbawa, nakapustura ako bilang kaalyado ni Marcos Jr. Ngayon, i-challenge ko itong si Romualdez sa speakership. Di ba? Kasi yung mga yan, paksyon-paksyon yan. Sa House of Representatives. Merong paksyon si Tamba, yung mga nabubusog sa pamumuno niya bilang speaker. Ngayon, ang mangyayari ho dito, lahat ng gustong pumwesto doon sa mga hinahawakang chairmanship noong mga aso ni Tamba, magkakarigo doon, palitan ho lahat yan. Ngayon, yung mga paksyon na yan, mag-uusap-usap na yan, okay? Kay PH update tayo.
pag-meeting tayo sa kanya, suportahan ka namin itong block namin na to. Kunyari, Central Luzon block, mga lahat ng congressman nakausap ko na. Kaso, bigay mo sa amin itong committee na to. Appropriation ang gusto ko. Ganyan ho yan eh. Kaya tayo ay naniniwala na matindi ho talaga ang mangyayaring guton. Ito pang matindi dyan. Mindanao Congressman, okay, mag-usap tayo dito. Lika dito, PH. Usap tayo dito ka. Lika. Lika. Gusto mo maging speaker? Oo, sige. Usap tayo. Ganito ha. Yung block namin malaki. At alam mo kung sinong vice president namin. Malinaw. O, kilala mo. Mag-usap tayo ngayon na maayos. Gusto mo mag-speaker? Oh, alam mo na gagawin pagka pinanalo ka namin. Okay? Ganito gagawin natin, okay? Buboto ka namin sa isang kondisyon. Ano naman yun? Sasabihin ng mga kaalyado ni VP Sara. Pero ako, kaalyado ako ni Marcos, ha? Pero dito kasi, ito yung pinaka-crucial na panahon sa isang administrasyon. Itong gitna. Ito ang magsiset ng tempo sa 2028. Okay, ganitong gawin natin. Tigil natin ang impeachment. Kakargahin ka namin. Buong Mindanao congressman kausapin ko. Ako magiging padrino mo. Walang problema niya. Pero dapat sumunod ka sa usapan. Mga ganyang senaryo ho ang ating inaasahan. Ngayon, pagka natanggal si Tamba sa pagka-Speaker of the House, hindi po siya nakapag-EPS mula sa pagbukas ng 20th Congress hanggang huling araw niya sa 2028. Tapos na ho ang political career ng mga Romualdez na yan. Kasi tapos na nakapangalawang term, tapos na siya, di ba? Pahinga na siya niyan. Pagkatapos ng pagpapahinga niya na yan, hindi na ho makakabalik yan. Yun ho ang ating sisiguraduhin dito. Hindi ho yan makakatakbo ng presidente. Lahat ho talaga. Kung doon sa impeachment ni VP Sara, tag 150 million ang pinangakong proyekto sa mga pumirma. Baka dito, sa mga boboto kay Martin Romualdez bilang speaker, mas malaki ho kaysa doon sa impeachment. Sigurado ho yun mga kababayan. Yun ang magsisilbing daan para maabot ang pangarap niya maging presidente sa 2028. Sabihin natin, para masubukan niya na tumakbo ng pagka-presidente diyan sa ambisyon niya na maging presidente sa 2020. Yung pananatili bilang Speaker of the House sa ngayong 20th Congress. Tuloy natin si Congress to the 20th. Napakarami pa natin kailangang pag-usapan, talakayin, imbestigahan para masiguro na matugunan yung kampanya laban sa illegal na droga. Maganda nga yung napakaganda nung nangyayari ngayon sa bagong administrasyon kung saan hindi prioridad yung mga pagpatay kundi yung paghuli ng mga source of illegal drugs. Nakita natin kung gaano nakadami ang nahuhuli ngayon, na-address, pero marami pa tayong kailangan gawin. Masisiguro ng Kamara na buo ang suporta ng Kamara de Representante para masiguro na merong tamang pondo, yung mga batas at suporta para talagang ma-address ang problema ng illegal na droga sa ating bansa. Yun naman pala. Sa akin naman po, we have yet to organize into committees. Tigil. Ate, tigil ka muna. Need to submit the adopted resolution certifying na yung articles of impeachment ay constitutional because it is already considered as judicial notice. Ano pong nangyari? Bakit po nagkaroon ng pagbabago sa desisyon ng PROSEC? Again, pag pinag-usapan yung legal strategies ng panel of prosecutors natin, mas mainam na sila ang sumagot dyan, sila Attorney Bukoy, mas sila ang makakapag-discuss
kanilang strategies, no? But the House maintains that it has done its role under the Constitution doon sa impeachment process. We had more than 200 members of the House that that endorsed the articles of impeachment at na-transmit na ito sa Senado, na gampanan na ng House ang kanyang tungkulin at patuloy na yun ang aming magiging posisyon na constitutional yung naging pag-transmit ng Kongreso sa Senado, ng Kamara sa Senado ng articles of impeachment. Doon sa mga legal strategies, best to check with the panel of prosecutors. Pero is it rightful to say na gusto niyo pong mag-comply dun sa orders ng Senate Impeachment Court para hindi kayo yung maging reason ng delay? Binanggit naman na yan nila Attorney Bukoy that the prosecutors will comply with the necessary pleadings, no? On what kind of pleadings would this be? Sila po ang mas nakakaalam niyan. I wouldn't want to preempt any moves by the panel of prosecutors. Doon naman po ako, naman po ako sa answer ad ko talam ni VP Sara. Kasi kabilang po sa ginamit na argument ni VP Sara sa motion niya, kaya dapat i-dismiss ang impeachment complaint, ay dahil po ibinalik yung articles of impeachment ng Senado. Blamable po ba yung Senate dahil nakagamit pa po, ginawa pa pong bala ni VP Sara yung move na yon ng Senado? Whether blamable ang Senate or not, yan ang pananaw ni VP Sara. Ang importante ngayon, matuloy ang trial, mapresenta ang ebidensya, may pagkakataon ang nasasakdal na i-present din ang kanyang depensa. Pagkatapos nun, magkaroon ng desisyon based on evidence and merits. Yun lang naman po ang ating hinihiling sa prosesong ito. Last on my part na lang po. Kasi yung ginamit nga pong description ni SP na ang presiding officer ng impeachment court ay gigil na gigil, matigas ang ulo, yan po yung description sa inyo sa usapin po ng impeachment proceedings. Pero yung defense team po ni VP Sara, nagamit na bala yung ilang desisyon ng Senado. Sa tingin niyo po ba nakahanap ng kakampi si VP Sara sa Senado? Yan ang sinasabi ko. Yan ang sinasabi ko sa mga reporter na yan. Di ba? Di ba? Narinig nyo yung sinabi ko. Pag nagkamali ng isang salita si Chis Escudero, babalik na rin na nila. Ang ano kasi strategy ngayon ng mga media, ipapakita nila na masyado silang bias kay VP Sara. Sa gayong paraan, kung ano man ang mga naging desisyon nila, ang dating para silang sisisihin na sambay na, ano ka, bias ka ano masyado kayong pro Sara ganun talaga, huwag kayong iyak. O ba't kayo mga media, masyado kayong pro BBM, di ba? Di naman kami nagagalit, okay wouldn't lang. Want to make any speculations, no? We want to, itong impeachment proceedings na to ay seryosong bagay. We expect and we assume that the senator judges in all of their actions in these proceedings are done with impartiality. So, ayokong mag-speculate kung ano yung gagawin nila, hindi naman din kami ang maghuhusga nun. Taong bayan ang nanunood sa atin kung ano ang ginagawa natin, ano ang actions natin sa impeachment proceedings na ito. Kaya yun din yung hindi para sa akin na magsabi kung kung tama ba o hindi yung mga binabanggit doon sa answer ad cautelam. Ang House, maliban nagampanan na ang trabaho, ang kanyang tungkulin sa impeachment proceeding, hindi naman din doon natatapos ang trabaho ng House of Representatives. Ngayon, sa
pag-abang natin sa simula ng 20th Congress, nakafocus na din ang House of Representatives doon sa mga dapat nating iba pang trabaho para magbigay ng mas mataas na antas ng pamumuhay sa mga Pilipino, sa pagsuporta sa mga programa at polisiya ng Bagong Pilipinas sa pamumuno ni Presidente Marcos, na may mga batas na pwede kaming maipasa para naman ma-achieve natin yung hinahanap natin na